Tinapyasan ng travel budget ng Office of the President sa 2025, kaya mahigit 1 bilyong piso na lang ang request ng Budget Department. Ang mga kawani ng gobyerno naman makukuha na ang kanilang dagdag sahod na dapat ay nitong Enero pa nagsimula. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos i-anunsyo sa nakaraang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ngayon ng Department of Budget and Management o DBM na epektibo na ang first tranche o unang bagsak ng taas sahod ng mga kawani ng gobyerno simula Enero ngayong taon. Yung increase po ng entry level, I think it needs a legislation po. However, yung increase po ng salary, yun po ang nakasama na po dito sa 2025 NEP. Naglagay po tayo ng 70 billion pesos for the increase of salaries ng government employees po. Of course, kasama po sila, ang ating mga teachers. 4 na tranche ang dagdag sahod, ibibigay taon-taon hanggang 2027. May dagdag biyaya pa raw sa mga kawani ng gobyerno simula sa susunod na taon. Inaayos na raw ang executive order para rito. Nag-allocate po tayo ng 9.6 billion pesos for next year para po makakuha ang ating mga government employees ng kanilang medical allowance. 7,000 each employee po. Bagay na ikinutuwa ng aming mga nakapanayam dahil malaking tulong daw para sa kanila. Malaking bagay na sila katulad sa katulad kami mga pinag-aaral na medyo kapos kami sa kabuhayan. Medyo malaking bagay na yun. Imbis na poproblemahin namin, yung part na inilalaan namin sa sweldo namin para sa gamot, pwede na namin ilaan sa mga ibang bagay. Mas maliit naman ang inilaang travel budget ng Office of the President para sa 2025 base sa isinumiting National Expenditure Program ng DBM. Nabawasan ito ng 94 million pesos kumpara sa 2024 budget. Ang kabuuang pondo para sa biyahe ng Pangulo sa 2025 nasa mahigit 1 billion pesos. Kung makikita po natin dito sa proposal nila, siguro may mga nabawasan po silang mga travel, both local and foreign. Mahigit 6 trillion pesos sa kabuuang panukalang 2025 budget at para mapondohan ito, kailangan umutang ng gobyerno ng 1.537 trillion pesos. 15.48 trillion na ang utang ng bansa as of June 2024 at tataas pa raw yan hanggang 17 trillion sa 2025 bago magsimulang bumaba. Pero ayon sa DBM, huwag mag-alala. Basta patuloy ang paglaki ng ekonomiya ng bansa. Look at nominally, it looks big, no? Pero based on international standards, tinitingnan po natin na metric sa debt is yung debt to GDP ratio. And it has been going down, and with our fiscal consolidation, we will ensure that it will go down. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.